Ang ulo ni Vicar Van Baskerville ay nasa guillotine. Tumingin siya sa unahan na may malamig na mga mata at nakita niya si Hugo Le Baskerville na nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Itinaas ni Hugo ang kanyang kamay at nagbigay ng hudyat para ibaba ang guillotine. Habang ang kanyang ulo ay gumulong sa lupa, nakita niya ang mga tao na nakatingin sa kanya na may malamig na tingin. Hindi nagtagal, tumalikod si Hugo at nagsimulang umalis. Tiningnan ni Vicar ang kanyang papaalis na figura at naisip na sa huli, ginawa ito ni Hugo. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng higit pa ay bumukas ang kanyang mga mata, at natagpuan niya ang sarili sa isang hindi pamilyar na silid na may kakaibang bubong. Nakahiga siya sa isang kutsan na natatakpan ng mga benda, na may benda rin ang isang mata. Puno ng gallows ang kanyang katawan at may tali sa kanyang leeg. Nalilito sa kanyang paligid, nagtaka si Vicar kung nasaan siya. Sinubukan niyang alalahanin ang mga kamakailang pangyayari, kinu-question kung ilang araw na ang lumipas mula noong nilabanan niya si Madam Eightlegs. Naalala niya ang mahalagang sandali nang tumama kay Madam ang isang malakas na impact na nagdulot ng liwanag at pagsabog, na posibleng nagligtas sa kanyang buhay. Sa pagtatangkang bumangon, naramdaman ni Vicar ang matinding sakit na damaloy sa kanyang buong katawan. Mabilis niyang napagtanto na ang kanyang mga kalamnan, ugat, at maging ang kanyang mga buto ay lubhang napinsala. Walang kahit isang bahagi sa kanyang katawan na hindi naapektuhan ng pinsala. Ang lawak ng kanyang mga pinsala matapos ang direktang pagtama ay higit pa sa anumang naisip niya. Masyado niyang minaliit ang matinding puwersa sa likod ng pag-atake ni Madam, hanggang sa puntong nararamdaman niya ang epekto nito sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Nagtaka si Vicar sa lubid na nakatali sa kanyang leeg na kung saan may nararamdaman siyang sakit. Napagtanto niya na ito ay maaaring ginamit ng kung sino man para mailigtas siya. Iniisip din niya kung nagtagumpay ang kanyang plano. Kinilala niya ang kanyang matagumpay na pagtakas mula sa tagapagmasid ni Hugo at ang presensya ng mga saksi, kabilang sina Adolf at Cames, kaya hindi niya kailangang mag-alala na mapatunayan ang kanyang kamatayan. Lumabas si Vicar sa silid at pinagmasdan ang kanyang paligid. Pinagmamasdan ang mga barbaro na naglalakad sa paligid at ang mga bata na natututong gumamit ng pana. Kinikilala ang lugar bilang kampo ng mga balek, nakilala bilang bulak. Nagtaka si Vicar kung siya ay banihag doon. Napagtanto na siya ay nasa gitna ng kampo na kabilang sa mga likas na kaaway ng angkan ng Baskerville, na bahala si Vicar. Kinilala niya ang kanyang kawalan ng kakayahan na makatakas dahil sa kanyang matinding mga pinsala sa katawan. Habang iniisip niya ang kanyang sitwasyon, inutusan ng isang barbarong babae ang ilang alipin na magmadali, na nagbabala sa kanila tungkol sa panganib ng kagat ng lobo. Tiningnan ni Vicar ang mga alipin at nakilala ang ilang sundalo mula sa mga angkan ng Baskerville at Morg clan. Naguguluhan, nagtaka siya kung bakit hindi siya pinapatay tulad ng iba. Biglang may isang barbarian na nagngangalang Ahon ang lumapit sa kanya, binanggit ang kanyang kakayahang magsalita ng balek. Kinilala ni Vicar si Ahon bilang isang tao mula sa insidente, isang taong kumidnap kay Cames. Ipinaalam ni Ahon kay Vicar na dapat siyang magpasalamat sa hindi pagharap sa parehong kapalaran tulad ng iba. Nang may tusong ngiti, tinuya niya si Vicar, pinatingkad ang kanyang kawalan ng pag-asa dahil sa kanyang baldado na katawan. Lalong ngumisi si Ahon, iginiit na kung hindi lang si Vicar ang alagang aso ng commander ay pinakuluan na niya ito nang walang inaaksayang oras. Inulit ni Vicar ang katagang, alagang aso, sa kanyang isip. Ang pagbanggit ng pagiging alagang aso ay nag-trigger ng isang imahinasyon na sinusubukan siyang ikadena ni Hugo, dahil dito bumuhos ang galit ni Vicar dahilan na kumulo ang kanyang dugo. Biglang nabigla si Ahon dahil ang isang napakatinding intensyon ng pagpatay ay lumabas mula kay Vicar, na nagpabagabag sa kanya. Napatingin siya kay Vicar at natigilan siya sa tindi ng mga mata nito. Dahil sa kanyang emosyon, sinuntok ni Ahon ang mukha ni Vicar, na nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya at tinawag siyang isang hambog na bastard. Natomba si Vicar sa lupa, at si Ahon ay lumayo sa galit, inutusan siyang hanapin ang kanyang may-ari sa dulo ng lubid. Si Vicar, na nakadapa sa lupa, ay pinanood si Ahon na umalis at nanumpa na tatandaan ang kanyang mukha. Nagpasya siyang gugulpihin niya ito kapag gumaling na ang katawan niya. Habang sinusundan ni Vicar ang lubid, tinatanong niya bakit ang haba nito, na ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya habang naglalakad siya nang hindi umabot sa dulo. Iniisip niya kung ang kanyang may-ari ay naghihintay sa kanya sa dulo ng lubid. Biglang humigpit ang lubid, at napagtanto ni Vicar na narating na niya ang dulo. Nagulat siya, tumingin siya sa harapan at nakita niya si Ian na naliligo sa isang maliit na lawa.
Nakatayo si Vicar sa gilid ng lawa, hindi kumikibo at tahimik, habang hawak ni Ayan ang kabilang dulo ng lubid. Ngumiti si Ayan at sinabihan si Vicar na humiga. Si Vicar, na nabigla sa kanyang mga salita, ay hindi agad naunawaan ang kahulugan nito. Bigla niyang hinela ang lubid, dahilan para lumipad pasulong si Vicar, na bahagyang umiwas sa isang palason na tatama sana sa kanya ngunit sa halip ay tumama sa isang puno ng kahoy. Pagkatapos ay sinigawan ni Ayan ang mga bata sa paligid, pinagsabihan sila at inutusang magsanay sa ibang lugar. Habang nakahiga si Vicar sa lupa, ibinalik ni Ayan ang atensyon sa kanya. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa kanyang papel sa pagpapalaya sa kanya sa subasta ng alipin. Itinuro ang kanyang daliri sa kanya, ipinaliwanag niya ang prinsipyo ng pagbabalik ng kabaitan ng 2 beses at paghihiganti ng 10 beses. Dahil isang beses niya itong iniligtas, 2 beses na niyang iniligtas si Vicar. Tinanong siya ni Vicar tungkol sa pagliligtas sa kanya ng 2 beses. Ipinaliwanag ni Ayan na bumalik siya sa lugar kung saan nangyari ang malakas na pagsabog, at kung hindi siya bumalik, si Vicar ay namatay na. Sinabi niya kay Vicar na magpasalamat siya, dahil matyaga siyang hinanap nito. Nalilito, tinanong ni Vicar ang tungkol sa lubid at sa dahilan kung bakit siya nabuhay. Tumugon si Ayan, na nagpapahiwatig na mayroon siyang mataas na posisyon sa loob ng kanilang tribo. Ang paghahayag na ito ay bumulaga kay Vicar. Nagpatuloy si Ayan, na nagmumungkahi na iniisip niya kung magkano ang babayaran ng kanyang angkan para sa kanyang pagbabalik. Nagulat si Vicar sa kanyang pahayag, na pagtanto na isa itong problema. Kung ang hostage negotiation ay sisimulan sa angkan ng Baskerville, ang kanyang plano na tumakas sa mga mata ni Hugo ay mawawalan ng kabuluhan. Pinag-isipan niya ang kanyang mga pagpipilian sa mahirap na sitwasyong ito. May pilyong ngisi, tumingin si Ayan kay Vicar at inihayag ang kanyang intensyon. Sinabi niya sa kanya na huwag umasang makakabalik pa sa kanyang angkan dahil magiging alipin siya nito. Nagpatuloy si Ayan sa paglabas ng kanyang punyal at pinutol ang lubid sa kanyang leeg. Sa loob-loob ni Vicar ay nakahinga siya ng maluwag, iniisip na hindi nabigo ang kanyang plano. Biglang itinutok ni Ayan ang kanyang punyal kay Vicar at iminungkahi na magpasya sila sa kanilang pagkakilanlan, na mas gusto ni Ayan na tawaging siyang master. Tumayo si Vicar na walang emosyon ng mukha, na natiling tahimik bilang tugon. Si Ayan, na tila natutuwa, ay pinuri ang kanyang mapaghimagsik na mga mata at ipinahayag ang kanyang pag-asam na paamuin siya. Maya-maya, binanggit ni Ayan na may isang lugar na dapat nilang puntahan. Hinimok niya si Vicar na magsimulang maglakad, na nagudyok sa kanya na magtanong kung saan sila pupunta. Nakangiting sumagot si Ayan ng retorikal na tanong, na nagtatanong kung hindi pa ba halata. Ipinaliwanag niya na kaugalian dito na mag-alay ng pagbati kapag tumuntong ka sa lupain ng iba. Bibisitahin natin ang leader ng aming tribo, ang barangay captain, ang matriarka. Sa loob ng tent ng matriarka, makikita ang isang trono na pinalamutian ng mga ulo ng mga oso, jaguar, alligator, at iba pang mapanganib na hayop. Bawat ulo ay may nakatusok na palaso. Sa ibabaw ng tronong ito ay nakaupo ang isang babae na nagpahayag ng pagmamalaki. Magkasabay na naglakad sina Vicar at Ayan, habang tinatahak nila ang daan patungo sa tent ng matriarka. Bumaling si Ayan kay Vicar at nagsalita, na nagbahagi ng ilang mga pananaw tungkol sa kanilang paraan ng pamumuhay. Binanggit niya na kung walang tulugan si Vicar, maaari niyang gamitin ang duyan ng isang kaibigan, at kung makaramdam siya ng gutom, maaari siyang umasa sa kabutihang loob ng mga mas mayaman. Binigyang diin ni Ayan na ito ang paraan ng pamumuhay ng mga Balek, na lumilikha ng isang pakiramdam ng pagiging pamilyar at pagiging mabait sa loob ng kanilang komunidad. Gayunpaman, ipinahayag ni Vicar ang kanyang obserbasyon, na binanggit na tila hindi inuuna ng mga Balek ang mga pribadong asset. Hindi nagtagal, nakarating sila sa labas ng isang engranding tent, at itinuro ni Ayan na nakarating na sila sa tirahan ng matriarka. Pumasok si Ayan sa tent at inihayag ang kanilang pagdating, tinawag ang matriarch bilang ina. Ikinagulat ni Vicar ang paghahayag na ito, na naging dahilan upang pag-isipan niya ang koneksyon ni Ayan at ng matriarka. Tumayo ang matriarka mula sa kanyang upuan at kinilala ang kanilang presensya, sinabing dinala niya ang batang lalaki na naging paksa ng talakayan. Ang pahayag na ito ay ikinagulat ni Ayan, na napabulalas ng kanyang pagkalito, na itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa gayong mga pag-uusap. Samantala, napagtanto ni Vicar na si Ayan ay anak ng matriarka at gumawa ng mga koneksyon sa kanyang isip. Tumingin siya ng diretso sa matriarka at kinilala ang tunay na pagkatao nito bilang Night Fox, ang babaeng Balak warrior na nag-iwan ng peklat sa tulay ng ilong ni Hugo.
Pinag-isipan niya ang mga hamon na kinaharap niya sa nakaraan, na inalala kung paano hindi niya madaanan ang tanawin ng Le Rouge et Lenoir Mountain dahil sa kanyang impluensya. Nagtagal ang pag-uusisa habang iniisip ang kahihinatnan kung ang nakaraan niyang sarili ay nakipagkomprontasyon sa kanya. Sinuri ni Vicker ang sitwasyon, isinasaalang-alang ang kanyang mga pagkakataon na mabuhay kung maglaban sila ng matriarka. Ang head-on combat at assassination ay walang pag-asa, parehong nasa 0% ang posibilidad. Ang tanging available na opsyon ay tila ang pagtakas, na nag-aalok ng 20% na posibilidad na mabuhay. Pinag-isipan ni Vicker ang mga posibilidad na ito, na iniisip ang panganib na posibleng kaharipan niya sa presensya ng matriarka. Ibinaling ng matriarka ang kanyang tingin kay Vicker at sinabing nakita na niya ang mukha nito noon. Sa sandaling iyon, medyo nagpapanik na si Vicker, iniisip niya na baka maisip ng matriarka ang kanyang kaugnayan kay Hugo. Gayunpaman, sumingit si Ian, na nagpapaliwanag na karamihan sa mga lalaking taga-imperial ay may posibilidad na magkamukha. Napukaw ang pagkamausisa, tinanong ng matriarch ang intensyon ni Ian tungkol kay Vicker, na inilarawan siya bilang walang pinagkaiba sa isang lumpo. Tumugon si Ian, na nagsasabi na si Vicker ay magiging kapaki-pakinabang kapag nakatanggap siya ng kaukulang lunas sa kanyang natamong pinsala, dahil siya ang umatake kay Madam Eightlegs. Binalaan ng matriarka si Ian, na nagmumungkahi na ang desisyon na Padalos-Dalos ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang kahihinatnan. Pagkatapos ay inilipat ng matriarka ang kanyang atensyon kay Vicker at ipinahayag na ang kanyang pisikal na estado ay hindi mahalaga, hanggat ang kanyang binhi ay maayos. Bago pa makapagpaliwanag ang matriarka, sumingit si Ian na kinakabahan, na inihayag ang kanyang tunay na intensyon. Nauutal, sinabi ni Ian sa matriarka na gagamitin niya si Vicker bilang isang alipin, na lumihis sa kanyang mga naunang pahayag. Nagulat sa biglaang pagbabagong ito, kinwestiyon ng matriarch ang hindi magkatugmang mga pahayag ni Ian. Nagmamadaling nilinaw ni Ian, na nagsasabi na kailangan niya ng isang alipin na tutulong sa kanya sa panahon ng pangangaso. Dahan-daang hinaplos ng matriarka ang ulo ni Ian, kinikilalang karapatan ng may-ari na magpasya kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang alipin. Si Ian, na may pamumula sa mukha, ay tumingin kay Vicker. Samantala, si Vicker ay nakatayo sa gitna ng tent, pinagmamasdan ang sinag na sumusuporta sa istruktura nito, ang kanyang mga pag-iisip ay pansamantalang na-distract mula sa nagaganap na talakayan. Nang makaalis na sila sa tent ng matriarka, sinimulan ni Vicker ang isang pag-uusap kay Ian, na nagpapahayag ng kanyang pagkamausisa. Tinanong niya ang kanyang pangalan, na ikinagulat ni Ian, sinaway niya si Vicker at sinabing malakas ang kanyang loob para magtanong bilang isang alipin. Lakas loob na nilinaw ni Vicker na wala siyang intensyon na tawagin si Ian bilang master, kaya nagtatanong ito kung ano ang pangalan niya. Namumula ang mukha, at ubili na isiniwalat ni Ian ang kanyang pangalan bilang Ian. Nagpakilala si Vicker bilang Vicker at nagtanong tungkol sa mga tagubilin ni Ian. Galit na sumigaw si Ian, umaalma laban sa isang alipin na tinatawag siya sa kanyang pangalan. Gayunpaman, ngumiti siya at ipinahayag ang kanyang unang utos kay Vicker, na magtayo ng bahay kung saan siya titira mula ngayon. Nagagalak si Ian dahil matagumpay niyang naipamalas ang kanyang power trip, na iginiit kay Vicker ang kanyang autoridad at muling balansehin ang hierarchy sa pagitan nila. Naniniwala siya na ang mga imperial na individual tulad ni Vicker ay magiging walang kakayahan sa pagtatayo ng isang bahay, kaya nais niyang iparating na mas magaling siya sa kanya. Nawawala sa pag-iisip, sa kalaunan ay tumugon si Vicker sa utos, na nagpapahayag ng isang ngiti at sinabi na ang ganitong gawain ay masaya. Lumipas ang oras, at nakatayo si Ian na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha habang nasasaksihan niya ang resulta ng trabaho ni Vicker, isang tent na nakatayo sa kanyang harapan. Nagtataka siya kung bakit si Vicker, sa kabila ng kanyang baldadong katawan, ay nagpakita ng ganoong kasanayan sa paggawa ng tent. Habang pinagmamasdan ang mga gamit na dinala niya para kay Vicker, pinag-isipan ni Ian ang kanilang kawalang silbi kung magpapatuloy si Vicker sa pagiging mahusay na panday. Samantala, ngumiti si Vicker, na iniisip ang kanyang mga nakaraang karanasan. Sa panahon ng pagkawasak, ang kaligtasan ng mga eskrimador ay limitado sa pamamagitan lamang ng kanilang kadalubhasaan sa swordsmanship. Upang maka-adapt sa matinding sitwasyon, kailangan ng isang eskrimador na maging jack of all trades at magkaroon ng solid na survival skills. Napansin ni Ian ang pagkakaroon ng mga drains sa labas ng tent at binanggit ang pagiging perpekto nito. Pagkatapos ay binanggit ni Vicker ang obserbasyon na ang tent ng matriarka ay lumitaw na hindi matatag. Si Ian, na nabigla sa paghahayag na ito, ay nagtanong kay Vicker tungkol sa bahay ng kanyang ina.
Ipinaliwanag ni Vicker na sa kasalukuyang kalagayan nito, sa panahon ng tag-ulan, ang lupa sa paligid ng gitnang haligi ng tolda ay mayayanig na posibleng magdulot ng pagtagas ng tubig. Nagbigay siya ng solusyon, nagmumungkahi na paghaluin ang apog na dumi at graba mula sa tapat ng burol upang lumikha ng mga brick. Pagkatapos ay patibayin niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapakalat ng langis at pagsunog nito. Sumang-ayon si Ian at inutusan si Vicker na magpatuloy sa plano. Kumuha si Vicker ng lupa at ibinuhos ito sa isang lalagyan. Matapos ihanda ang mga kinakailangang materyales, gumamit siya ng cast para hubugin ang mga brick at pinatuyo ang mga ito sa pamamagitan ng pag-init sa apoy. Sa wakas, dumating sina Vicker at Ian sa tent ng matriarka, kung saan ipinaliwanag ni Ian ang kanilang intensyon sa kanyang ina. Matapos ayusin ang tolda, ang matriarka ay tumingin sa pagkabigla, na nagpahayag ng kanyang pagkabigo sa mga nakaraang nabigong pagtatangka na ayusin ang bubong. Napagtanto niya na ang problema ay nasa haligi. Nakangiting pinuri ng matriarka si Ian, na kinikilala na ang kanyang anak na babae ay nakahanap ng isang tunay na kapaki-pakinabang na lalaki. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang utos kay Vicker, na nagtuturo sa kanya na pangasiwaan ang nakakapagod na mga bagay tulad nito sa paligid ng kwartel mula ngayon. Maya-maya, naglalabas si Vicker malapit sa pinagmumulan ng tubig nang tawagin siya ni Ian. Sinimulan niya ang isang pag-uusap, nagtatanong kung nakikita niyang nakakapagod na ang magpaalipin at nagmumungkahi na maging opisyal na miyembro siya ng kanilang tribo. Tumugon si Vicker na hindi masyadong masama ang pagiging alipin, sa panloob na pagpuna na ang mapayapang buhay na ito ay mas gusto niya kaysa sa kanyang mga nakaraang karanasan sa Baskervilles o nakatira sa Underdog City. Inamin ni Ian na tila disiplinado si Vicker at nagkomento na mahirap para sa isang alipin na magreklamo. Iginiit ni Vicker na hindi naman talaga masama, ngunit hindi sumang-ayon si Ian. Iginiit na hindi madali ang mahirap at nakakapagod na trabaho. Nang magsimula silang bumalik, hinimok ni Ian si Vicker na huwag masanay sa ganong pag-iisip at sundin siya. Nag-alok siya na tulungan siya sa mga tuntunin ng kaligtasan at pag-aayos sa kanilang tribo. Kung maganda ang performance niya, nangangako siyang tatanggalin ang tali na nakatali sa kanya. Tiningnan siya ni Vicker ng may interes at tinanong kung ano ang kailangan niyang gawin. Nakangiting sinabi ni Ian na sa wakas ay naging tapat na siya. Pagkatapos ay hinamon siya ni Ian na manghuli ng malalaking hayop. Naintrigue si Vicker sa panukala at tinanong siya tungkol sa pangangaso. Ipinaliwanag ni Ian kay Vicker na ang mga mandirigma ng tribo ay hindi nakakahuli ng malalaking hayop kamakailan na nagre-resulta sa lumalaking mga bata na walang kinakaing karne. Binigyang diin niya na kung makakapagdala si Vicker ng isang malaking hayop, may posibilidad na magkatotoo ang kagustuhan nila na magbago ang titulo ni Vicker mula sa alipin patungo sa karaniwang miyembro ng tribo. Mapaglarong hinampes ni Ian ang likod ni Vicker at binanggit na tila may kakayahan siyang maglipat ng mas magaan na bagay, kaya ang magiging papel niya ay i-assist siya. Habang pabirong ipinaalala ni Ian kay Vicker na dapat niyang ipagpasalamat ang pagiging alipin ng hunting commander ng Balek, nakaramdam si Vicker ng kirot mula sa paghampas nito sa kanyang likod. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, pumayag siyang sumama sa kanyang plano. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Ian, at may bahagyang pamumula sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay sinabi niya na aalis sila bukas para sa pangangaso. Tinanong ni Vicker kung bakit nakangiti si Ian. Tumugon si Ian, na pinabulaanan na hindi siya nakangiti. Lingid sa kanilang kaalaman, isang figura ang lihim na nagmamasid sa kanilang pag-uusap. Si Ahon, na tumingin kay Ian na masayang nakikipag-ugnayan kay Vicker, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng selos at galit. Hindi niya maiwasang ituring si Vicker bilang isang kasuklam-suklam na bastard. Ang shaman ng Balek, si Auman, ay binawi ang kanyang kamay mula sa isang palayok ng uling at pinahaba ito, hudyat ng pagsisimula ng seremonya ng hazing habang inutusan niya ang mga mangangaso na magtipon sa paligid. Ang linya ng mga barbarian na mangangaso ay nakatayo sa harap niya, naghihintay ng kanilang pagkakataon. Binigyang diin ni Auman ang kahalagahan ng pagtanggap ng kanyang pagpapala at nagbabala sa mga hindi nakatanggap nito ay makakaranas ng mga paghihirap. Ipinaliwanag ni Ian kay Vicker ang dahilan sa likod ng mga marka ng uling ng mga mangangaso. Gumagamit sila ng uling upang itago ang kanilang mga mukha sa Diyos ng kamatayan, dahil nakonsensya sila sa pagpatay sa kanilang biktima. Inamin ni Vicker na kahit ang mandirigma ng tribo ng Balaks ay may shaman. Ang isa sa mga barbarian na babae ay nagkomento sa pangungulit ng shaman, habang ang kanyang kasamang lalaki ay iminungkahi na hayaan siya, dahil kailangan ng shaman na itatag ang kanyang posisyon. Nagpahayag ng pagdududa ang dalaga sa bisa ng mga blessing ng shaman dahil madalas silang nabigo noon.
Sinabi niya na humingi lamang sila ng mga pagpapala sa kanya sa mga partikular na okasyon. Si Vicar nagtataka kung ang kanyang pag-aalinlangan ay nangangahulugan na ang posisyon ng shaman ay may kaunting kahulugan, na napagtanto na ang lugar na ito ay hindi gaanong naiiba sa iba. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Aya na ang mukha ay pinalamutian ng mga nakakatawang marka ng uling. Tiningnan siya ni Vicar at pabirong binanggit ang kanyang hitsura. Pinunasan ni Aya ng mga marka sa kanyang mukha at galit na gumanti, na nagsasabi na hindi sila in good terms ng shaman. Sa kanyang kahihiyan, inalok niya si Vicar ng isang kwelyo. Hinawakan ni Vicar ang kwelyo sa kanyang kamay, nagtatanong kung ito ay kwelyo ng aso. Si Ian ay nagpatuloy sa pagsusuot ng kwelyo at ipinaliwanag na isinuot nila ito upang protektahan ang kanilang mga leeg mula sa pagkagat ng mga hayop. Pinag-isipan ni Vicar ang sitwasyon at napagdesisyonan niya na mas mabuting makibagay sa lugar na ito. Habang sina Ian at Vicar ay nakasakay sa isang lobo, pinaalalahanan niya itong humawak sa kanyang baywang, na nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Tiniyak sa kanya ni Vicar na okay lang siya at huwag mag-alala, at umalis na sila. Ibinalik ni Ian ang tingin kay Vicar, na nahulog mula sa lobo, at mapaglarong sinaway ito dahil sa hindi paghawak sa kanyang baywang, binabalaan siya tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Inisip ni Vicar kung makakabangon pa ba siya sa kasalukuyang estado niya. Biglang napansin ni Vicar na may dumating sa kanila. Si Ahon, ang barbarong palihim na sumusunod sa kanila. Bumaba si Ian sa lobo at tinawag siya. Nagkomento si Ahon sa maliwanag na kalayaan ni Ian, na inakusahan siyang nakikipaglaro sa kanyang alipin. Lumapit si Ahon kay Ian at sinabing mas malaking hayop ang huhulihin niya sa pagkakataong ito. Ipinahayag niya na sa susunod na magkasanib na pangangaso, siya ang magiging kapitan ng pangkat ng pangangaso. Humantong ang usapan nila sa paglalagay ng karangalan ng kanyang lolo. Kinwestiyon ni Ian ang kanyang desisyon na itala ang karangalan ng kanyang lolo sa isang bagay na alam lang niya tungkol sa shamanism. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglunsad si Ahon ng isang malakas na sipa na tumama sa mukha ni Vicar na ikinagulat ni Ian. Galit na hinarap niya ito, kinwestiyon ang mga kilos nito. Ngumisi si Ahon at minamaliit si Vicar, nagtatanong kung paano niya magagamit ang isang sugatan na alipin bilang isang katulong sa pangangaso. Sinabihan niya si Ian na bumalik sa sariling katinoan at sinabing magiging pabigat lamang si Vicar sa kanya. Biglang may napansin si Ian at napangiti. Sinabihan niya si Ahon na suriin ang kanyang bewang bago sabihin ang mga bagay na iyon. Nalilitong tumingin si Ahon sa kanyang bewang at napasigaw sa gulat. Samantala, dumura ng dugo si Vicar sa kanyang bibig. Habang hawak niya ang lalagyan ng palaso ni Ahon, ngumiti si Vicar at sinabing dapat hawakan ni Ahon ang kanyang mga sandata tulad ng paghawak niya sa kanyang kasintahan. Nagulat si Ahon sa revelasyon na kinuha ni Vicar ang kanyang mga armas. Galit niyang tinitigan si Vicar at napatawa si Ian nang marinig ito. Biglang inatake ni Ahon ng suntok si Vicar, tinawag siyang isang hambog na alipin. Gayunpaman, bago maabot ng suntok si Vicar, mabilis na pumagitna si Ian, gamit ang kanyang pana upang harangan ang pag-atake, at sinigawan si Ahon, na inuutusan niyang huminto. Tinanong niya si Ahon sa malamig na boses, tinanong kung kaninong alipin ang inaakala niyang pinaparusahan niya ng kusa. Si Ahon, na puno ng galit, ay bumulalas na si Vicar ay isang alipin at ininsulto ang isang mandirigmang balek. Tumugon si Ian, na nagsasabi na si Ahon ay kumikilos ng kaawa-awa sa harap ni Vicar. Patuloy na nakipagtalo si Ahon, na nagtatanong kung bakit buong puso niyang ipinagtatanggol si Vicar at nagmumungkahi na maaaring nagkaroon siya ng damdamin para sa alipin. Si Ian, na bigo, ay ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang ulo at umamin, na kinikilala na si Vicar ay talagang isang alipin at dapat parusahan kung siya ay gumawa ng mali. Gayunpaman, binigyang diin niya na si Ahon ay walang karapatan na parusahan siya dahil si Vicar ay kanyang alipin. Si Vicar, na nasa lupa pa rin, ay tumingin sa kanila na may nagtatanong na ekspresyon. Biglang nagpakawala ng malakas na suntok si Ian sa mukha ni Vicar. Gulat na pinagmasdan ni Ahon ang eksena, nakabuka ang kanyang bibig habang ang dugo ay nagspray sa mayabong na berdeng damo. Tinitigan ni Ian si Ahon na may malamig na mga mata at tinanong kung masaya na siya ngayon. May halong lamig at galit, binalaan niya si Ahon na alam niyang masama ang loob nito dahil nabigo itong makahuli ng dalaga para sa sarili niya noon, ngunit kung sasaktan pa niya ang kanyang alipin ay bugbugin niya ito. Si Ahon na nabigla, at ubili na sumang-ayon. Maya-maya, si Ian at Vicar ay nagpatuloy sa pagsakay sa lobo, ngunit si Ian ay nanatiling nakatingin kay Vicar na may mukha na humihingi ng tawad. Tinanong niya kung masakit, ngunit nanatiling tahimik si Vicar.
Pagkatapos ay tinanong niya kung nagalit ba ito, ngunit nanatiling tahimik pa din si Vicker. Ipinaliwanag ni Ayan na kailangan niyang gumawa ng aksyon para matigil ang pangungulit at paghihiganti ni Ahon, dahil siya ay isang pilyo at mapusok na tao. Nang makitang tahimik pa rin si Vicker, tinanong ni Ayan kung bakit hindi ito sumasagot. Sa wakas, tumugon si Vicker, na nagsasabi na ito ay masakit. Bilang tugon, tumalon si Ayan sa hangin at bumalik sa likod ng lobo, na nakaharap kay Vicker. Hinawakan niya ang mukha nito at nag-aalalang nagtanong kung masakit ba ito, kung masama ba ito, at kung nasa panganib ang kanyang buhay. Sumagot si Vicker na masakit kung makipag-usap at naranasan niya na ang ganitong pinsala noon. Ngunit bago pa matapos si Vicker sa kanyang pagsasalita, dama po ang mga labi ni Ayan sa kanya. Lumipas ang ilang minuto, namula ang mukha ni Ayan, at inilagay ang mga daliri sa labi. Bigla siyang lumingon ng mabilis at sinabing alam niyang tama siya, na nagsasabi na si Vicker ay nagpakita ng pangako para sa isang Imperial Bastard. Pinunasan ni Vicker ang kanyang mukha at pinag-isipan kung karaniwang dinidilaan ng mga barbaro ang mga sugat ng isa't isa, isinasaalang-alang ito ay mapanganib dahil pwede itong kumalat ng impeksyon. Nilinggan ni Ayan si Vicker at tinanong kung may gusto ba ito sa kanya, na nangangakong gagawin ang anumang bagay kung ito ay sa loob ng kanyang kakayahan. Tinanong ni Vicker kung maaari siyang humingi ng kahit ano. Nang marinig ito, nanginig ang katawan ni Ayan at tiniyak niya kay Vicker na hindi na babalikan ng isang Balak warrior ang kanilang salita. Pinag-iisipan ni Vicker ang kanyang kahilingan habang si Ayan ay nagtataka kung bakit siya nag-iisip ng mabuti. Namula ang mukha niya, at naghinala siyang may kakaibang iniisip si Vicker. Sa wakas, ipinahayag ni Vicker na napagpasyahan niya kung ano ang gusto niya. Nang marinig ito, naghihintay si Ayan ng may pag-asa. Natatakpan ng pamumula ang kanyang mukha. Sa wakas, hiniling ni Vicker kay Ayan na turuan siya kung paano gumamit ng pana. Nang marinig ito ay nalungkot ang mukha ni Ayan, ngunit pumayag siya sa kahilingan nito. Habang nagpapatuloy sila, iminungkahi ni Ayan na simula bukas ay sumabak sila sa ilang espesyal na pagsasanay. Tinanong niya kung katanggap-tanggap ang planong ito, at tumango si Vicker bilang pagsang-ayon. At dito nagtatapos ang 19 na parte. Like, share and subscribe para updated kayo sa part 20 ng ating video.